Sa gitna ng pabago-bagong tanawin ng seguridad sa rehiyong Asia-Pacific, ang ugnayang pangdepensa sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ay nangingibabaw bilang isa sa mga pinakapinapahalagahang alyansa. Sa puso ng lumalalim na kooperasyong ito ay ang matagal ng layunin ng hukbong himpapawid ng Pilipinas, na makakuha ng makabagong multi-role fighter jet, MILRA. Layunin nitong hindi lamang palakasin ang kakayahang operasyonal ng bansa, kundi ipakita rin ang mas malawak na transformasyon ng pambansang depensa. Isa sa mga pangunahing kandidato sa programang NRE ng Pilipinas ay ang E-16 na Block 70 paghahati 72 mula sa Lockheed Martin, ang pinakabagong bersyon ng isa sa mga pinakamatagumpay na fighter jet na may isang makina sa buong mundo. Ayon kay Jess Kawini, Direktor ng Business Development ng Integrated Fighter Group sa Lockheed Martin, malinaw ang hangarin ng Pilipinas na makamit ang pinaka-advanced na teknolohiya, isang hangaring akma sa kakayahan ng E-16 na. Dahilan ng pagtangkilik sa E-16 na teknolohiya at interoperability, ang E-16 na Block 70 paghahati 72 ay nilagyan ng radar na DI, Active Electronically Scanned Array, makabagong mission computer, advanced na electronic warfare system, at pinahusay na survivability. Bukod dito, inaalok din ng Lockheed Martin ang pagkakabit ng conformal fuel tanks, CLA, na nagpapalawak sa saklaw ng paglipad ng eroplano nang hindi sinasakripisyo ang hardpoints para sa armas. Isang napakahalagang tampok para sa isang bansang kapuluan gaya ng Pilipinas. Ang kakayahang magsagawa ng Combat Air Patrol, CA, sa malawak na himpapawid, lalo na sa mga pinagtatalunang lugar tulad ng West Philippine Sea, ay nangangailangan ng matibay na endurance at flexibility. Ang E-16 na ay nagbibigay din ng interoperability sa mga puwersang militar ng Estados Unidos at mga kaalyado nito, na mahalaga para sa mga pinagsamang operasyon at contingency planning sa rehiyon. Suportang politikal mula sa Estados Unidos, lalo pang lumakas ang kampanya para sa E-16 na nitong nakaraang Marso, nang bisitahin ni DIA, Secretary of Defense Pete Hegseth ang Maynila, ang kanyang unang opisyal na paglalakbay sa ibang bansa. Matapos ang pagbisita, isinulong ng Estados Unidos ang bagong kasong Foreign Military Sale, DELES, kung saan inakyat ang alok na bilang ng E-16 na mula 12 patungong 20 unit. Isinasaad nito hindi lamang ang matatag na suporta ng Washington, kundi pati na rin ang lumalawak na pananaw ng Pilipinas sa mas malakas na air combat capability. Higit pa sa eroplano, pagpapaunlad ng industriyang lokal, hindi lamang mga eroplano ang alok ng Lockheed Martin. Kabilang din sa kanilang proposal ang mga offset programs na layong magtayo ng lokal na kakayahan sa larangan ng depensa at aerospace.